Halala, O Diyos, halala, nananatili kang tatahin, hinigay wala, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, kalaki at nawaklas ang ilyo. Halala, O Diyos, halala, nalalagiri kang katahin, hinigay wala, ulan ang buhay ko, lagi ng mundo, kalaki at nawaklas ang ilyo. Dakiya dakiya nagiliw, dakiya ka, dakiya ka, dakiya nananatili kang katahin, hinigay wala, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, kalaki at nawaklas ang ilyo. Jesus, halala, O Diyos, halala, nalalagiri kang katahin, hinigay wala, ulan ang buhay ko, lagi ang mundo, kalaki at nawaklas ang ilyo. Dakiya ka, dakiya ka, dakiya nagiliw, dakiya ka, dakiya ka, dakiya nagiliw. Dakiya ka, dakiya ng ilyo, dakiya ka, dakiya ka, dakiya ng ilyo, dakiya ka, dakiya ka, dakiya ng ilyo, dakiya ka, dakiya ka,
Ngayon po ay isang magandang araw sa ating lahat. Saan man po kayo naroon sa noon at labas ng Pilipinas, tayo po ay dadako ulit sa ating po gagawin pagtalakay dito po sa NGN TV online na kasanahan po kami sa loob po na isang oras na nahigit na ating po pagtalakay. Ang topic po natin ay ito. Yan, ang talagas ay nayatanang paraan ng pagdadaw-tekno. Una, hindi pwede na nakalitaw na bahagi ng katawan. Pangalawa, ang daw-tekno ay kakayanan ng anak Espiritu Santo o kakayanan Jesus Christ. Pangatlo, kailan ang sino-sino ang dahilan kung bakit noon daw tekno kaya ng anak Espiritu Santo, ito ang kadalasan na ginagawa na napakarami o lahat karamihan ng mga puntahan. Ang pang-apat, ang paraan ng daw tekno sa kaya ng anak at ng Espiritu Santo ay itasak ng hayop. So, yan po ay ating tatalakayin sa oras na ito, kaya panahin po kami sa loob po na isang oras na atin po gagawin sa talakay. Pero sa lahat, para tayo ay tuloy-tuloy, nagsilin na ako ng isang tatalakta. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At ako po ay nagnanay-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya at ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400. At ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation, naka-aircon pa po sila, at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na, at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ko kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yun lang po. Maraming salamat po.
Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa ating tatalakayin para po naintindihan natin kung ano ba ang tama na bautismo. Meron po kasi na pastor at na bishop na sila po ay nagbabautismo. Minsan, nakalita yung kanay, nakalita yung katawan, nakalahati ng katawan, nakalitaw. Ano po ba ang tamang bautismo ayon sa itinuturo ng Biblia? So, kung tayo ay meron Bible ay naison, panahin ko sa ating tatalakayin, dito po sa ano sa para pinaunawaan natin kung ano po ba ang kahulugan ng salitang bautismo. Ayan, isa natin. Ang kahulugan ng bautismo, ang salitang bautismo nila sa Griego, nila sa Griego, ito ay baptismo. Ay nangangahulugan inuzod. Inuzod. Hindi ipawpaw. Hindi ipawpaw ng buo. Nakamanin ako ng site yan. Hindi rin receipt. O dahil dyan, nakalanan. So ano po ang pansin? Yung daw paraan ng bautismo ay inunuzod. Kasi yan ay kahalintunan ng isang taon na natay. So ibig sabihin, yung na nagbabautismo na nitaw ang bahagi ng katawan ay lali ang kanilang formula. Lali ang kanilang ginagawa. Bakit? Kasi yung salitang bautismo ay to immerse. Ang salitang to immerse sa wikang Griego, ito ay inunuzon. Ang salitang inunuzon, ito ay hindi nakalitaw ang bahagi ng isang katawan. Halimbawa, tingnan natin kung paano si Kristo ay nagpabautismo. Ito, nakikita natin ito sa Bible. Ito, sa dito. Okay. Halimbawa, ito si Kristo. Si Jesus ay nagpabautismo sa ilog ng Jordan. At sinasabi sa Biblia na siya ay unahon sa tubig. So, ibig sabihin, siya ito ay lulukon. Lulukon sa tubig. Yan. Ibig sabihin, ito ay luluk siya ay isinakol sa tubig, inilulun. Sabi siya, unahon, ayon dito sa Mateo 3. Mateo 3, ang talata ay 16, ay dalisatuan, ang sinasabi ko ng talata, bakal natin. At yan na daw sa Tuhan sa Jesus, tandakay, unahon sa tubig. Kaya kaya siya, unahon sa tubig. At narito, nayagdukpan sa kanila ang nananayin, at nakita niya ang espiritu ng dunan tulad sa isang kalasasi at lulasan sa kanya. So nakikita natin na kasi na nung si Jesus ay nagpabautismo, ito ay doon sa ilog ng Jordan. Bakit? Kasi nandoon si Juan Bautista, dinabautismuhan niya ang mga tao na tumatanda sa kaharaan ng Diyos, at ito ay iniluluzon. So para po naunawaan natin, ito panoorin po natin yun ay dinabautismuhan. At panoorin po natin ito. Tunay ba ang iyong pagsisisi? Nakahanda ang sandata ng Diyos. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng maganda ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Masasaksihan ng sangkatauhan ng pagliligtas ng Diyos. May isang darating na higit na dakila kaysa sa akin. Babautismohan niya kayo sa apoy. Ako lamang ang tinig sa ilang na naghahanda sa daraanan ng... Sino siya? Panginoon. Huwag kang tumigil. Kayo po ang dapat magbautismo sa akin.
narito ako upang magpabautismo. Yung aking nakikita na nalinaw ang isinasarendador na ang tanang daw tekno ay Luzon. Luzon. Kaya nalinaw po na noon na yung pastor o nagdadawa o kaya ay na yung bisya na sila ay nagdadaw tekno, ang iba dinadaw tekno sa control. Halimbawa, ito sa kita natin yung isa sa mga halimbawa. Ito sa kita natin. Kasi pakita ko yun. Yung isa na nagdaw tekno sa drug. Kasi ito to, may ibang business na nagdadaw tekno sa drug. So, nakita natin ito ay kalahati na katawan. Okay, tandaan po natin ang daw tekno po ay ayon po sa ating sinabi kanina, balikan po natin yung kahulugan ng daw tekno. Ano kasi yan, ano? Ang kahulugan ng daw tekno ay sa salitang daw tekno, ito ay mula sa salitang Grego. Greek word. Greek word. Yan ibig sabihin. Ayan. Iluzon. O ipawpaw. Yung kasi ipawpaw na yan doon pa rin eh. Nasa ito ay nakaluzon. Hindi restrict. So, nakikita natin na ang tanang paraan ng daw tekno ay ito ay dapat na nakaluzon. So, sana kung nakita natin, tingnan po natin kung paano itong si Felipe ay dinawteknuhan niya ay isang lunok. Ito, panoorin. Ito, tingnan po natin yung nangyari. Ito, practical ito ng ginawa ng Naya at Doktor. Ito, sa gawa 8 at talata ay 38, hanggang 39, pag ganito, si Felipe at ang lunoko ay parehong dumadaka sa tubig. Ano ito po niya? At sa katasok, ulahon. Sa ino ko niya ulahon, ito ay talatandaan yan, siya ay iginako sa tubig at iniluzon. Hindi tatak o kaya ay kalahati na yan, katawan. Kundi, talagang ito sa Felipe, at ang dinawteknuhan na lunok, sila ay parehong luloko sa tubig. So, ibig sabihin, yung Naya ng daw tekno, ito ay kailangan nila luloko sa tubig. Bakit? Kasi, ang daw tekno kasi na kaibigan, ito ay pinsinulan ng sinusuko na ibang larawan. Ayan, ang daw tekno ay pinsinulan na ibang larawan. Ano sinusuko yan? Ang sinusuko niya ay ang sakalatay ni Jesus. Sakalatay at ang sinusuko sa kalatay, ito yun, panlazon sa tubig. Na ang hindi kasi ay sa kanilin. Ilakanin, ito ay talalatanin sa ilalim. Isang taon sa ilalim na tubig. Tapos sa kasasa inaahon. Na ito ay talatandaan na siya ay nunang dinuhay ng ating Panginoon. Ganun po ang taraan ng daw tekno. Kaya sa ating panahon ay nasa karaing modernong sandahan na sa halip noon kanilang tinuturuan ang ginagawa nila ito ay naniwala na kasi okay na. Nanimender okay na. Hindi nila ginagawa kung ano ba ang talagang utos ng ating Panginoon. Totoo naman na kailangan Panginoon, kumayo kayo at itayaran at isaheryo sa lahat ng inasar at ang salapat na kaya ay daw teknohan.
Pero, yung salitang bautismuhan, meron ka ano dyan yun. Yung tao, dadalahin na patin yun. Kasi, doon ka nagdadautismo, doon sa ikadbuhan, na tunay na unaano. Kaya yun, marami nagdadautismo, yung isa ka dyan, yung isa ka sa preventor, yung isa na nakadatan, yung kaya yun ba ay isa ka nakakasiyasin na kalooban ng Diyos. So, ayon sa Titor, nalinaw na wala tayong nakikita sa likod ng pastor na sila ay nagdautismo sa ikadran o kaya ay preventor. Kaya kung naaari, kanan para ay nagdautismo ay talagang ito ay dadalahin ng Panginoon. Bakit? Dahil Panginoon, ito sila nagbuhay. Dapat ito ay naado, buhay na buhay. Ngayon, kung ang bautismo, dadalahin ay nagbuhay sa ano na, sa preventor. Hindi na naado siya. Nakikita natin, hindi yan ang pagdadautismo. Bakit? Ano nangyari? Lalo kung kumatulid, nakahinda na, naghihina o kaya kailangan yung nasila na isang sa pansatan. Ito, yun, nayagawa ng tao at hindi kaya yun doon. Ano kalahati na nakatawa yun? Na ano ko, hindi ko nila ang tanan paraan ng pagdadautismo. Ulitin natin tanan paraan ng bautismo. Ano ulit natin? Tunay ba ang ng Diyos? Ang lahat ng punong hindi namumunga ng maganda ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Masasaksihan na sa katauhan ng pagliligtas ng Diyos. Tunay ba ang iyong pagsisisi? Nakahanda ang sandata ng Diyos. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng maganda ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Masasaksihan na sa katauhan ng pagliligtas ng Diyos. May isang darating na higit na dakila kaysa sa akin. Babautismohan niya kayo sa apoy. Ako lamang ang tinig sa ilang na naghahanda sa daraanan. Panginoon, huwag kang tumigil. Kayo po ang dapat magbautismo sa akin. Juan, tama ang iyong ginagawa. Narito ako upang magpabautismo. Natin ang tamang paraan ng bautismo ay Luzon at ito ay dinadala sa Panginoon. Kaya, ito, pakita natin ha. Kaya Luzon, yung katawan ay iluluzon. Yan, iluluzon yung buong katawan. Yan, tingnan natin. Kung hindi Luzon, kung hindi Luzon ang buong katawan, nawawala ang buong kahulugan symbolical. Yan o. Ulitin na natin sa kahit. Kapag hindi nakalagod ang doon katawan ng isang tao na dadautismuhan, ano ang nangyayari? Nawawala ang kahulugan ng talang paraan ng bautismo. Kaya kailangan noon ng bautismo ay tala ang kanyang paraan
ng pagdadawsiklo. Hindi kung ikaw ay nagdawsiklo ay okay na. Dapat nakaayon ka dahil doon, nakaayon ka panita ng Diyos, yung formula ng dawsiklo na ginagawa. At dapat, siyempre dapat, nakailan ito ay painom. Dapat may kapat na tubig, malalim. Ilon, o kaya yung tool, dagat. Kasi isa kasi supplementor. Dagat, o kaya ay, kaya ang taon ng dawsikluhan ay, dati ito ay ilulod. Nandoon, hindi kapat ang nakahidanan. O, kalahati ng albasa. So, nakita natin, ito, na isang dawsiklo, na ito, nilang dawsiklo, isang faktor, hindi natin ano, ang nakita ko yung larawan, kalahati na yun, ang nakikita. So, yan po ay ganito na paraan ng dawsiklo. Laki, kasi una, dapat, tatas na tubig, malalim. Pero dapat, hindi kadasya. Hindi kadyan, o kaya ay supplementor. Dapat ito ay ginagawa ito doon sa ilod. Kasi ang dawsiklo, kaya kasi yan ang buhay. Buhay. Kaya kapag ang nangyari, doon tayo nagdawsiklo na walang na. Walang kwenta yung ating ginawa. Kaya ang dawsiklo, hindi ito dapat ng tao naniwala. Kaso kaya-kaya ng dawsiklo nila kahit saan. Kahit kalahati na katawan, okay na. Ang mahalaga, nairako siya. Hindi ganon. Ang dawsiklo ay hindi basta ginagawa agad. Ninakailayan, ito ay nauuna. Ano yun? Halimbawa, una, pagsusisi. Yan. Ito tulong ang pagsusisi, ayon sa gawa 238, na ito ay nakasulat sa 238, ang sabi, dawsikluhan ang tao, kailangan muna niyan, nagpipil sa kanilang may kasalanan. Hindi yun, takot, nagpapandaw po ako. Pero hindi yun na nagpipil sa kanilang kasalanan. Dito sa gawa 238, ang sabi dito ay ganito. 238. At sinabi sa kanila na Pedro, na nagpipil kayo. At nayan dawsiklo ang bawat isa sa inyo kasalanan ni Jesus Christ. Ano kasi? Nasa dawsiklo daw ang bawat isa saan daw? Kasalanan ni Jesus Christ. So ang talang dawsiklo ay kasalanan ni Jesus Christ. Hindi na ito sa dasya, kailangan tala. Kaya kung ang sinakikita, ito, dapat meron muna kang talagang sinasaya. Yan. Una, meron kang talagang sinasaya. Hindi noon, ang saso ka na. Parang ikaw na yung sa hindi. Inuundukan, kaya nais na pag-dawsiklo. Hindi ganon. Ito ay, ang dawsiklo, isasaliwan mo kung saan kahalaga. Pero ipakikita niyan, ngayon, tanaw nila, kanila, nakikita niya, nakalaki na kung nais nila, kaya yung nagkukuha. Kasi marami nila yung nagkandahan. Inuundukan ang tao na, nakandawsiklo ka na. Parang nalintas pa, kasi hindi kaya dawsikloan, nasasahan ka. Hindi gano'n, kundi, ang zantanin niya na ikang na Diyos, ituturo niya kung saan ito kahalaga. Ngayon, lahanan na sila, nakatapos na ituro, lahanan na sila kung ito ay kanilang tatanggapin. Sila yung nakukuha. Ano kayo? Ginawa ng yunok doon sa Gawa 8. Ano kanila yunok? Ano natin? Yung kanila sila ng yunok. Ang kanila yunok ay, lalo sa antosin, ano ang nakakahadyan? Na kanila natin talata. Dito sa Gawa 8, ang talata ay 38 at 39. Yun na natin. Nung naintindihan ng yunok, yan mo ang nag-define. At ito yung usap nila, ito. Talatang 37.
Okay, hindi ko na nanandali. At sinasiliti ko, nananampalataya ka na doon ko ang nangyayari. At sa siya at sinabi, sumasampalataya ako na sa ipag-unak ko ay anak ng Diyos. Ang nagsasatiin, ano kami? At itinag-utos niyan, itinigil ang karo. At sina'y aswa, luluson sa tubig. Si Felipe at ang dating at kanilang dilaw sa Tuhan. Sa sina'y, at yan, nagsiahon sila katulad, ilahang dalawa silang nabaka, dalawa silang luluson. At yan, nagsiahon sila. O, sila token, dalawa sila. Sila katulad ay ilado ko Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Kung nakikita natin, nanilaw ko na ang talang-taraan ng bautismo ay dapat ito ay dinadawa sa ilog o kaya ay papata. Hindi ito dapat kung paalan na isintan eh, pwede na, hindi na yun. Dapat, tinitinala sa kung paan talaga. Okay, mato kayo aayos at mamaya, tayo sa kaya-alala yan sa awin sa kaya. Kailan ka iniwanan niyo? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang hirap pinagdalhin? Anong problema ang hiniyaan ng katulungan? Nina't wala, lahat ay nilig sa kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at kailan lang palatayaan ng Diyos. Kailan ka iniwanan niyo? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Ano sakit ang hirap pinadalhin? Anong problema ang hiniyaan ng katulungan? Hina't wala, lahat ay nilig sa kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at italayaan ng Diyos. Hina't wala, lahat ay nilig sa kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at italayaan ng Diyos.
drama ay Intelligent Thinking Online. Kaya po ang ating tinatalakay, ano ang talang-talaan ng Dao-Tekno? Ano ang talang-talaan? Number 1, hindi pwede na nakalitaw. Nagbahagi ng kasawa. At ngayon, dito na po sa kanyang verso. Anak tersipan sa tao, ang dapat gamitin pa paraanan ang Dao-Tekno o katayanan ng kapal. Okay, nandun po na tayo. Ano ang talang-paraanan? Dao-Tekno ayon pa Mateo 28, ang talata ay talata 19. Tingnan natin. Sa Mateo 28:19, ang tinutukoy dito ay katayanan ni Jesus Christ. So, titignan natin dito sa San John ang Padre, dahil dito nakilaon niya kayo at gawin ninyong nalaalagan ang lahat ng mga bansa. Na sila inyong Dao-Teknohan, katayanan ng anak at ng Espiritu Santo. Ano ang utos? Dao-Teknohan daw pa, tayanan ng anak. Yung kanilang anak, na sinusukoy na tayanan. Doon iniuutos. At tayanan ng anak. Yung kanilang anak, meron din tayanan. Hindi pa. At tayanan ng Espiritu Santo. Kung nakikita natin, ang utos pala, ang tao ay Dao-Teknohan. Doon pa, nakapatid na tayanan ng anak, Espiritu Santo. Yung tatlong ito ay nasinusukoy ng tayanan. Nakita ko niyo, nasinusukoy siya yung anak at saka yung Espiritu Santo. Ngayon, tanong natin, ano ang tayanan? Ano ang tayanan? Sa Ronald Welde, ang talata ay talata 5, kung ganito ang talata nila, at pagpatan na kung talata 5. Nasa kanila ang layan at sa kanila, wala ang Kristo. Wala ang Kristo ayon sa lalan. Kaya sa kanila, ang lalan, Kristo. Ang lalan, ang katawan, na itinilak nila. At ang Diyos, ang lalang kayo, na kanila ang lalang nadulat. Lalo ka lahat. Sinasya ko kayo ng lahat, ng warati, ng sakalanlan. Lalo na, ang Diyos ko sa lahat, kaya kanila lang, di ba Christ, ikalit, kaya ko ako, at dahil dito, nasiyaw na kayo at gawin, at nalabak sila iyon, Dao-Teknohan, sa kaya lahat. Ano yan? Sana naunawaan na noon ito ang atasol. Lahat ang tungkol kaya. Ano ang dami nila ng babakya? Kaya ano kung pagawa? Ano natin? Sa Dawa 2:38, ang pali unang-una, Dawa 2:38, sila kanila ito. Mayroon po yung tayanan. Dawa 2:38. Ano ang tayanan? Jesus Christ. Pansan sila na sa Dawa 10. Dawa 10 ang talata ay 38, ang pagdala dito, at inuutusan nila sila na nasa Dao-Tekno sa tayanan ni Jesus Christ. Ang Jesus Christ ay ang talata ay talata 38. Pansan sila na sa Dawa 19. Ito, Dawa 19. Ano kanila yan? Talata 5. Ang kanila ito, at kanilang narinig na yan daw sila katayanan. Ayun, Dawa 19. Nakikita na sila lahat ng lingkod ng Diyos at na doktor ay naliliwa na kaan ng Dao-Tekno at katayanan di pa kwenda. Kasi alam nila yung Allah at anak at ang Espiritu Santo ay iipanan. Iipanan yan. Pero ang ginagawa nila Trinitarian, anong ginagawa nila? Ang Trinitarian, yung kanilang formula, ginagamit nila yung anak at Espiritu Santo. Dahil ang galitaan, tayanan din pa. Tayanan ni Jesus Christ. Yan ang talang para anak. Dao-Tekno. At sa kalan nila yung kandahan na
Marar, naninilaan, ginagawa nilang ang gamit. Noon, taraan ng bawat ito. Ngayon, bakit kaya yan ang tao sa Tuhan, hindi doon anak at nagsisertuhan ito? Bakit kaya na ang tanang taan na daw sa ito, na ang dating ang pangalan ni Jesus Christ? Ito ay kanya sa Jawa 4:12. At sa kanila isa ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang tayanan sa pinunalayan na ibinigay na ako na po ating ano po ang kapit? Wala daw na isinakaloora na ito yung ating po kasi ikakalita. At yung ang tinapay tayanan ni Dipaya. Yung nagdaka yung alala ko na dahil na naunawaan kaya na yan. Okay na, ano kaya ano ka? Kung hindi na ko na isang awal sa ganit, tayo suan. Nandali, kami lang. Kapag na taon na po, in-existence, ito po ang ating nanigya, at ano po ay dapat Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Piñari. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voters ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin mapassportan yan. Pero dalawang taon, wala po silang magagato. Yun po, wala po magagato. Bago po natin papassportan
ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation. Naka-aircon pa ho sila at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po. Tayo po ay nagpapalik dito sa ating studio at hindi online at dinadati natin si Henry. Ayan, si Henry ha. Dinahin na yung ating kanya. Ayan, ano pa na. Okay, dinadati natin si Henry. Ayan, kasi pa Henry Palanedo. Siya po ay nanonood sa oras ito. Dito po sa ating pantalakay sa may araw na itinuturo ng Santo. Ayan, salamat po sa inyong panonood. At ngayon din ay dinadati ko rin si Atty. Joel Montelayor. Yan. Dinadati natin, siya po ay tatakbo yata na president ng Pilipinas ng 2028. Pagdating na rin po natin siya. Dinadati natin si Atty. Joel Montelayor. Okay, tayo po ay nagpatuloy. Ang tinatalakay po natin ngayon ay ito. Layasanan paraan ng pagdadaw ko. Una, hindi pwede na may nakalitaw na bahagi na katawan. Kailangan na doon. Pangalawa, tayanan sa anak, expertual ko ang gagamitin o yung tayanan ni Christ. Ito, tayas na tayo. Nandito na tayo sa tayas nyo. Kailan ang sino-sino ang lulikha ng dautis mo kayanan ng anak at ng Espiritu Santo. Okay, nandito na po tayo pa. Tayas nyo na ating tatalakayin. Ngayon kayo ang ganito na kandiyan. Dahil nasa kananin nagtuturo na noon dautis mo na yun, paralihan na sindahan, halos lahat ng naya taktor, naya desya, talero sila naaakal na kaluluwa, at kaya sila dahil sa dautis mo, sa halik, na itinuturo din niya katayanan din sa Christ, pero, ang ginawa niya, dautis mo niya sa katayanan ng anak, at ng Espiritu Santo. Tayon, landaan tama. Dito. Bakit? Kailan sa ito nilitaw? At sino-sino ang nagtapila ng kaya na anak, Espiritu Santo na paraan ng dautis mo. Yan, para po na itindihan natin. Bakit? Kung tayo ay sasakay ng driver, ganyan po ang itinuturo na ito. Kasi ang tayo ng anak, Espiritu Santo, yan po ay inindento na dautis mo. Noon na wala kay Jesus na kasalanan,
at naging ang doktor ay namatay na ito, namatay na, ay nakikita natin na doon lumitaw ang layag-dunaan. Kaya noon iniuusap ni Kristo ng Bautismo, sa halip na gawin nila o kundi, anong ginawa niya? Sila ay lumikanan isang tayanan. Isang tayanan. Then, para naintindihan natin, isa ko sa inyo kung saan ito nakaraulan sa usapan. Ano, hinahanap ko yan. Hinahanap. Paano kaya? Isipin ko. Okay, sinasabi ito ng bilang patunay na ang unang pagkaunawa ay nakasentro sa katayanan ni Kristo na ang talan ng Kristo. Yan ang Joseph na yan na yung doktor. Kaya nawa. Pero, sa isa rin, meron natin, nagalit nila ang konsenso ng Lasayas 28:19. Nakakulat ang Lasayas 28:19. Ngayon, sila natin anong tawag? Ito si John. Ito si John. Ito yung patunay. Ito si John. Chris Thompson. Ang hirap niyo kasi eh. Si John Chris Thompson, siya ay nayaran at naturo na ang isinaliwanag niya na ang tayanan ni Jesus yan ang tala. Ayon sa gawa at isinuturo ng Biblia na itong sa Kristo na ang talaga eksakto na isinuturo ng Bible na talang galing sila paraan ng talagang Joseph no. O halimbawa sa ito ta si Christian. Si Christian at Artis noon 200 years at hanggang 258 years, kanila? Okay, isiniis nila ito, na ang talang Joseph no, na sa kalahatan ay Joseph no sa tayanan ni Jesus Christ. Hindi na tinuro ng Jesus yan. Ang itinuro na ay konsensong tayanan ni Jesus Christ. Yan ang talagang na talang paraan ng tandang. Kaya nakontinyan. Naralit ko sa atin ay naniniwala na ang Joseph no ay kaya ng anak at ng Espiritu yan po ay hindi tanan, hindi po ang sinibuusap sa Biblia. Okay siguro po ay hanggang dito na po tayo at naralit ko na po sa lahat na sa atin po ay nanood dito sa atin Gonzala at NGM TV online na pahlalato na lahaton tayo po ay napanakalan naman.